Hi, my name is John Royce Millamena, and I will be presenting Lesson 5 under the Western tradition. The three dominant ethical theories in Western philosophy. The first one, utilitarianism, focuses on maximizing overall happiness or utility by producing the greatest good for the greatest number. The second one, deontology, emphasizes adherence to universal moral principle or duties regardless of consequence. The third one, virtue ethics, prioritize the development of virtuous characters, traits to behavior, achieve flourishing life. Who is Saint Augustine? Saint Augustine, born in 354 AD, was a Christian theologian and philosopher from North Africa. His influence, works like Confession and City of God, shaped Western thoughts. Augustine explored topics such as nature of God, the problem of evil, and the faith versus reason. As a bishop, he contributed to the Christian theology on concepts like original sin and divine grace. Augustine's impact on philosophy and theology remains profound. The profound legacy of Saint Augustine. Saint Augustine was a seminal figure in Western philosophy and theology, whose deep exploration of love of God and the nature of sin and grace have profoundly shaped Christians throughout 4th century. The love of God, Augustine's guiding principle. So I prefer three examples of Augustine guiding principle, and the first one is the highest good, the path to the fulfillment. So the third one is transformative power. So I will discuss it one by one in Tagalog so all of us can understand. So the first one I will discuss is the highest good. Augustine believed that the love of God was the ultimate goal in the highest good for humanity, surpassing all the desires and pursuits. So, para kay Augustine, ang pagmamahal sa Diyos ay ang pinakamataas na layunin at pinakamahalagang kabutihan para sa sangkatauhan na lampas sa lahat ng iba pang mga nais at pagtulok. Isang halimbawa nito ay kung paano ipinakita niya ang kanyang pagsasamba at pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sulatin at pangangaral na nagsisilbing inspirasyon at gabay sa maraming tao sa kanilang sarili, paglalakbay patungo sa espiritual na pag-unlad at kakaligayahan. The second one, the path to fulfillment. By embracing God's love, Augustine taught that individual could find true, lasting fulfillment, transcending the fleeting pleasure of the material world. So basically, sa sinasabi ni Agustin, kapag tinanggap ng isang tao ang pagmamahal ng Diyos, maaari nilang mahanap ang tunay na pangmatagalang kasiyahan na lampas sa pansamantalang kaligayahan ng material na mundo. The third one, this love of God had the power to radically transform the human soul, guiding it towards virtue, wisdom, and eternal salvation. Ang meaning nito, ang pagmamahal sa Diyos ay may kapangyarihan, lubos na baguhin ang kaluluwa ng isang tao patungo sa kabutihan, karunungan at walang hanggang kaligtasan. Isang halimbawa nito ay ang pagiging mawain at magpapatawad ng isang tao kahit na may pagkakataon siya ay naapi o nasasaktan. Sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos, natutunan niya ang kalagahan ng pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagmamahal sa Diyos ay nagtuturo sa kanya na maging mabuti at mapagmahal sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. The nature of sin and morality. Original sin. Augustine believed that all human beings were tainted by the sin of Adam and Eve, leading to a fundamental and moral corruption. Sa paniniwala ni Augustine, lahat ng tao ay apektado sa kasalanan ni na Adan at Eva na nagdulot ng pangunahing katiwalian sa moralidad. Ibig sabihin, ang bawat tao ay pinanganak na may bahid na kasalanan at hindi perpekto sa moralidad. Isang halimbawa nito ay pagkakaroon ng likas ng pagkakagusto ng tao sa mga bagay na labag sa katuwiran tulad ng pagiging sakim at kawalang paggalang sa kapwa. Ito ay pinapaliwanag na doktrina ni Augustine na tinatawag na
original sin, kung saan sinasabi ang lahat ng tao na mana ang kasalanan mula sa unang magulang na si Adan at Eva. Number 2. Moral responsibility. Individual moral responsibility, arguing that humans had free will to choose between good and evil. Isang halimbawa, kahit na may likas na katiwalian ang mga tao, may kapangyarihan pa rin siyang pumili at sumunod sa moral at kumilos ng tama. Halimbawa nito ay ang pagpapasya ng isang tao na huwag magnakaw na kahit na mahirap ang kanyang sitwasyon, at sa halip ay magtrabaho ng marangal para sa kanyang pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang kilos, pinapakita ng tao ang kanyang individual na responsibilidad sa moralidad. Kahit na may likas na kasalanan pa rin siyang dala mula sa unang kasalanan nina Adan at Eva. Redemption through grace. The path to redemption, according to Augustine, lay in the transformative power of God's grace which could overcome the effect of sin. Isang halimbawa, isang tao na dating masama at mapanirang puri ay maaaring magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, maaaring magbago ang kanyang puso at ugali. Maaaring maging mabait siya, mapagkumbaba at magpakita ng pagpapakumbaba at magpakita ng pagmamahal sa kapwa. Sa ganitong paraan, pinakita ng biyaya ng Diyos na kapangyarihan nito na magdulot ng pagbabago at kaligtasan sa isang tao. The role of grace in salvation. The first one, unmerited favor. Augustine believed that God's grace was a free, unmerited gift not earned through human effort or virtue. Halimbawa, isang tao na napakasama at nagkasala ng labis ay maaring tumanggap ng biyaya ng Diyos kahit na hindi ito narapat dahil sa kanyang kasalanan. Sa pamamagitan ng biyaya, maaaring magkaroon ng pagkataon na magsimula muli, magbago at makamit ang kaligtasan. Ito ay hindi dahil sa kanyang mga gawain o kabutihan, kundi dahil walang katapusan ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Sa madaling salita, ang biyaya ito ay hindi pinapantayan ng anumang bagay na maaring gawin o ibigay ng tao, kundi isang handog ng Diyos na walang kondisyon at libre. Number 2. Irresistible grace. This divine grace was seen as irresistible, capable of overpowering the corruption, influence of sin, and leading the individual to salvation. Isang halimbawa nito, kahit na ang isang tao ay labis na nadala sa bisyo at droga, ang biyaya ng Diyos ay may kakayahan na baguhin ang kanilang buhay at ilayo sila mula sa kasamaan. Sa pamamagitan ng biyayang ito, maaari silang magkaroon ng pag-asa at pagkataon magbagong buhay at makamtan ang kaligtasan. Number 3. Predestination. Augustine's teaching on grace led to the concept of predestination, the belief that God had already determined who would be saved and who would not. Isang halimbawa nito sa konsepto ng predestinasyon, kahit gaano pa kabuti o kahusay isang tao, kung itinakda na hindi siya maliligtas, hindi rin siya maliligtas sa wakas. Katulad ng halimbawa nito ay kung isang tao ay magiging mabait, magiging masunurin at magiging aktibo sa simbahan, ngunit kung tinakda na siya ay hindi maliligtas, hindi rin siya makakamtan ang kaligtasan, kahit gaano pa siya ka-devoted sa kanyang pananampalataya. The city of God and the city of man. So the first one, the city of God. Augustine envisioned the city of God as the heavenly kingdom where the righteous would find eternal peace and fulfillment in God's love. Para kay Augustine, ang syudad ng Diyos ay isang larawan ng isang lugar kung saan ang lahat ng sakit, lungkot at pagdurusa ay wala na dito. Ang mga tao ay mabubuhay na may ganap na pagkakaisa, pagmamahal at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ang lugar kung saan bawat tao ay lubos na magiging maligaya, hindi na makaranas ng anumang paghihirap o pighati. Sa pamamagitan ng konsepto ng syudad ng Diyos, pinapakita ni Augustine ang kanyang paniniwala sa kagayahan at kaginhawaan na hatid ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilalang. The second is the city of man. In contrast, the city of man represented the earthly, temporarily realm where individuals were trapped in the cycle of sin and suffering. Halimbawa, ang lungsod ng tao ay nagpapakita kung paano ang mundo ay puno ng kasamaan at pighati. Dito,
Makikita ang mga halimbawa ng pag-aagawan, pagkanya-kanya, at pagkalito moral. Ang mga tao ay madalas nangangarap ng kayamanan, kapangyarihan, at kasiyahan na nauuwi sa pagiging mapanira at walang kapayapaan. Ang mundo ay puno ng kaguluhan, hidwaan at kapamakan na nauudlot ng pagtuloy ng pagdurusa at paghihirap sa mga tao. And the third one, the tension. Augustine saw the two cities are eternally at odds, with the faithful struggling to find their way towards the city of God. So, sa madaling salita, sa paningin ni Agustin, laging magkaaway ang dalawang lungsod, kung saan ang mga tapat ay laging nagpapakahirap na hanapin ang kanilang daan patungo sa siyudad ng Diyos. The enduring influence of Augustine. The first one, theological scholarship. Augustine writes have a profound impact on Western Christian theology, influencing thinkers for centuries. So napakalaki talaga ng impact ni Augustine sa Western Christian theology. Isang halimbawa nito yung kanyang konsepto ng original sin hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng teologo at reliyoso. Number 2, church doctrine. Many of Augustine's ideas such as original sin and predestination become central to the Catholic and Protestant doctrines. And number 3, philosophical legacy. Augustine's deep exploration of the human condition and the nature of God have left an edible mark on Western philosophy. Dahil sa mga seryosong pag-aaral ni Agustin sa kung ano talaga ang tao at Diyos, sobrang laki ng epekto niya sa Western philosophy. Halimbawa, yung kanyang pagtatanong kung paano naapekto ang kasalanan ng kung sino tayo at kung paano natin may papaliwanag ang Diyos sa gitna ng mga hamon ng buhay ay na nagdudulot na malalim na usapin at diskusyon sa hanggang ngayon ay pinag-aaralan at pinagtatalunan pa rin ng mga pilosopo at teologo. Applying Augustinian ethics to modern life. The first one, the love of God. Seeking to cultivate a deep, transformative love for the divine can provide meaning and purpose in modern and secular world. Isang example nito, ang paghahanap ng totoong pagmamahal sa banal, makapagbibigay ng kalugan at layunin sa mundo ngayon na puro teknolohiya at materialismo. Halimbawa, sa pamamagitan ng pananalig at pakikipag-ugnayan sa Diyos, maaaring maramdaman ng isang tao na may mas malalim na layunin sa kanyang buhay kahit nasa gitna ng modernong mundo. Number 2, moral responsibility. Augustine emphasized on individual moral agency can inspire greater personal accountability and ethical decision-making. Halimbawa, sa pagtutok ni Agustin sa kalagahan ng pagpili ng tama o mali sa bawat kilos, maaaring itong mag-udyok sa isang tao na maging mas mapanagot sa kanyang mga gawa at magpatupad ng desisyon na kabatay sa tamang halaga at prinsipyo. Redemption through grace. The concept of divine grace offering salvation can offer hope and comfort to those struggling with the weight of sin and suffering. Halimbawa, sa pamamagitan ng paniniwala sa biyayang galing sa Diyos, maaaring maramdaman ng isang tao may pag-asa pa rin sa kabila ng kanyang pagkukulang at paghihirap sa mga ganitong paraan na nagbibigay sa kanya ng katiyakan ang mga tao na kahit sila'y nagkakamali at nasasaktan, may nagmamahal at nagpapatawad na Diyos na handang tumanggap at magbibigay ng kapatawaran. In my last slideshow, the conclusion, enduring legacy of Saint Augustine. And the first one, theological revolution. Augustine's groundbreaking ideas on love of God, the nature of sin, and the role of grace in salvation have profoundly shaped Christian theology. And number 2, philosophical influence. His deep exploration of human condition and search for meaning have left an inedible mark on Western philosophy. And lastly, enduring relevance. Even in the modern era, Augustine's teachings continue to inspire and challenge individuals seeking to find purpose and meaning and redemption. That's all, and I hope that all of you guys understand my report. Thank you.